Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal nating tagapagsubaybay. Ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery, at sa video na ito ay atin na pong ibabahagi ang aking nalalaman kung paano gamutin ang inyong mga sarili. Kaya pag-aralan na po natin at intindihin ang mga karunungan na aking ibabahagi sa inyo. Ngayon, naibahagi ko na po sa inyo yung depensa espiritual. May mga videos po ako na in-upload dyan. Kung kayo man ay nadaan lang dito sa channel na ito at first time yung nakita ang video na ito, ay balik tanaw po kayo. Meron po akong ibinigay dyan. Nag-share po ako ng depensa espiritual. Naibahagi ko na po yan, kaya nilagyan ko ng check. Tapos, nagbahagi na rin po ako ng opensa espiritual. Ito naman po yung mga video patungkol sa mga nais manggamot. Sa mga nais manggamot ng pangkukulam o yung tinatawag na pagbabaklas ng mga itim na mahika. Nagbahagi na po ako nito. Kaya sa susunod naman po, ang pag-uusapan naman po natin ay kung paano naman po gamutin ang sariling pisikal. Okay? Wala pong ibang gagamot ng pisikal kundi ang sarili niya. Ibig sabihin, hindi nyo po magagamot yung mga pang-pisikal ng inyong pasyente kung meron mang pisikal ang inyong pasyente na sakit. Ang makakagamot lamang po nun ay siya mismo. So, humihingi po ng tulong sa inyo si Play Mystery upang ibahagi nyo po ang karunungang ito sa inyong mga pasyente. At nais ko rin po na gampanan po ninyo ito. Gawin nyo po ito dahil gamot din po ito sa inyong sarili. Naway magkaroon po tayo ng bukas na kaisipan, bukas na puso at pangunawa sa mga karunungan na aking ibabahagi patungkol dito sa gamot sa sarili pisikal. Ngayon, sa Biblia, laging nasasabi doon na Christ is in you. Si Kristo ay nasa inyo, which is true. Tama po, nasa loob po ninyo, nasa katawan ninyo, ang sinasabing Kristo. Ito po, ang ibig sabihin po kasi ng Christ ay the anointed. Okay? Magiging anointed lamang po kayo kapag yung secretion ng oil ay bumalik dito. Mula kasi yan sa natawag na two fish, magdadrop yan siya, bababa yan siya dun sa spinal cord hanggang sa dun sa pinakadulo ng spinal cord, at pagkatapos po nun ay mayroon po yang proseso bago siya makabalik dito sa itaas. Yun po ang tinatawag na born again. Okay? Kayo po ay isisilang muli. Ito po yung ating tinatawag na brain. Na-share ko naman po yan nung December. Yung tinatawag na 5 loaves of bread. Anong ibig sabihin nun? Naandyan? Temporal, frontal, parietal, occipital, at yung cerebellum. The two fish na tinatawag ay yung tinatawag na dalawang gland, pineal and then yung pituitary gland. Pineal and then pituitary gland. Yun po ang tinatawag na the two fish. Bakit yun? Kasi po sa inyong pineal gland, doon po lumalabas o nagpo-produce ng melatonin, which is na pwedeng
ihalin tulad sa honey. Ibig sabihin din po na ang pineal ay tumutukoy sa masculine o male. At yung pituitary gland naman po, pituitary gland ay tumutukoy naman po sa female o feminine. At doon din po sa pituitary gland ay nagpo-produce na oxytocin, which is kahalintulad ng gatas. Okay po. Ngayon, ito po yung ating frontal lobe at ito yung brain. Yung brain po natin ay nahahati sa dalawa. The right brain, yung kanang brain ninyo, ang kumokontrol sa inyong kaliwang parte ng inyong katawan, kaliwang kamay, kaliwang paa, anything na kaliwa, nararamdaman ninyo sa kaliwa, ang kumokontrol dyan ay iyong right brain. Sa inyong left brain naman po, ang kinokontrol naman yan ay ang inyong kaliwang parte ng inyong katawan. Kaya po, kung inyong mapagsasama ang dalawang ito, kayo ay magiging the anointed one. Kayo po mismo ay magiging Christos. The Christ is in you. Okay? Ibukas nyo po ang inyong kaisipan. Ibinibigay ko na po dito ang aking nalalaman. Nais ko pong unawain ninyo at pag-aralan. Okay? Dito sa gitna, dito po ang tinatawag na claustrum. Okay? Sa claustrum na yan, meron yung parang mga maliliit-liit na ugat. Yung ugat-ugat na yun, tinatawag na neocortex o tinatawag in ancient time, tinatawag yan na the spirit. Okay? Pag-uusapan natin yan kasi itong the spirit na to ay meron po yan malalim na kapaliwanagan. So pag-uusapan po natin yan sa mga susunod pang mga videos. Ngayon, yung dumadaloy pababa, pabalik, pababa, pabalik sa inyong spinal cord at sa inyong brain na dinadaanan dito sa inyong brainstem ay tinatawag na cerebrospinal fluid. Okay? Yan po ang inyong buhay. Naandyan po ang vitamins, naandyan po lahat. Okay? Kapag naputol yan, kapag nawala yan, alam nyo na. Okay? Wala na pong buhay. Kaya importante po na pag-aralan, unawain ang mga ibinibigay kong mga mensahe sa inyo dahil ito po ay matagal na nilang tinatago. Matagal na nilang hindi pwedeng mailabas sa inyo. Okay? Itong brain natin ay nahati sa dalawa. Right hemisphere, gaya ng sinabi ko, masculine o kumakatawan bilang sa araw, the sun. At yung kaliwa naman ay tinatawag na left hemisphere o tinatawag na feminine, kumakatawan sa moon. Okay? In ancient time po, kumakatawan sa moon. Kasi hindi naman gaano ang teknolohiya ng mga nakaraang mga century. Okay? At dito sa gitna na ito po ang tinatawag na the Holy Grail. Ito po yung buhay, which is your claustrum. Okay? Yung inyong neocortex. Diyan po nagsisimula ang pagbiyahe o yung mensahe ni Jesus o Yahushua. Okay? Ibig sabihin, kayo po ang Alpha at kayo din po ang Omega. Hanggat hindi nyo po tatanggapin yan, kayo po ay
nasa lugar ng pagkalimot o forgetfulness. Panahon na po para kayo ay gumising. Gising na po tayo mga kapatid. Okay? Unawain na po natin ito dahil ito po ang gamot sa lahat. Walang gagamot sa sarili mo kundi ikaw. Okay po? Ngayon, dito, dahan-dahan ko nang binubunyag yung aking nalalaman. March is the first month of the year, not January. So magtataka kayo, bakit? So isi-share po natin yan sa mga susunod pang mga videos. Hindi po January ang first month of the year, kundi March. Dahil ang December po ay the month of crucifixion. Naging baliktad po kasi. Nangyari ang kapanganakan ay ang December. At yung March, yung nangyaring crucifixion, mali po. Okay? Ginagawa po nilang, nililito po nila kayo para po kayo ay hindi mamulat at hindi magising sa katotohanan. Yung March, dito po nagsisimula yung secretion of oil na bababa sa inyong spinal cord. Tapos, after po niyan ng many months, kapag na-preserve nyo po yung inyong oil, ay dapat nyo po yung i-up o sumasabay po yan, dapat nyo po yun itaas pabalik doon sa inyong middle brain. Sumasabay po yan sa araw. Sa December po 25th, yung araw po ay umaakyat muli sa Northern Hemisphere. Ganon din po yung inyong oil. Sasabay po yan doon sa inyong doon sa pag-akyat ng araw. Kaya tinawag na December is the month of crucifixion. At yung March is the first month of the year, not January. Okay po? Pag-uusapan po natin yan, marahil sa inyo ay nagtataka bakit March yan. So, isi-share ko po yan sa mga susunod pang mga videos. Ngayon, yung March, napapansin nyo po, kapag kayo ay yung baby sa sinapupunan ng kanyang ina, dinadala niya ito sa loob ng 9 na buwan. Ito po ay nag-i-indikasyon na hanggang sa mabuo yung katawan na tinatawag na kingdom. Ang katawan po natin, ang kingdom ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Jesus o Yahushua, turn the other cheeks and love your enemy. Why? Bakit kailangan mong mahalin ang iyong kaaway? Kasi po, bawat isa sa atin ay templo ng Panginoon. Okay? Kung wawasakin mo yan, kung sisirain mo yan, kung papatayin mo yan, para mo na rin ginawa sa Kanya. Okay? Yun po ang ibig sabihin ni Jesus o Yahushua. Ang Kanyang message. Ngayon, kung ilalagay natin, yung 10 po ay repetition na po ito ng 1. Okay? Ang number po lamang ay ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The 10 is repetition of 1 sa 0. Okay? Pag tapos po niyan, magiging 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Repetition naman ng 2, 20. So, ang number lamang po ay ang 1 to 9. Ngayon, sa buwan ay unang buwan ng taon ay ang Marso. March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Yung January and February po ay month of rejuvenation.
Anong ibig sabihin ng rejuvenation? Dito po, after nyo pong maiakyat yung oil, the holy oil, maiakyat yan sa inyong utak, pabalik sa inyong utak, yung sarili nyo pong katawan ay gagamutin niya. Okay po? Papalitan niya yung daloy ng dugo. Panibagong dugo ang dadaloy sa inyo at tatanggalin niya yung mga toxic sa inyong katawan. Yan ay nangyayari 2 months after maiakyat yung oil. Kaya yung January and February, nandito yan kasunod ng December, January and February. Yan po ay tinatawag na month of rejuvenation. Pinalitan nila para kayo ay malito. Okay? They are working in the shadows. Hindi ko na tutukuyin kung sino yung mga yan. Okay? Malaking organisasyon yan. Buong mundong organisasyon yan. So mahirap yan sila kalaban. Hinahayag ko lang yung aking nalalaman para kayo ay mamulat, gumising kayo. Kumbaga, kung pwede lang sabihin ni Jesus, Yahushua sa inyo na, hey, wake up, I am you, you are me. I am inside of you. Okay? Wake up. Gumising po tayo. Unawain po natin ito. Ngayon, sa ating menorah, na italakay ko na. Panoorin nyo po yung mga previous videos tungkol sa menorah para lubusan nyo pong maunawaan. Ang menorah natin ay consist ng 7 kandila yan. O hindi sila gumagamit ng kandila, ito ay oil, representing as oil. Itong nasa gitna na to, ito po ay kayo. Nire-represent po nito ay kayo. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 po yang lampara. At yung nasa gitna ay kayo po. Ngayon, kahit naman sa mga tone, 7 lamang ang tone. Do, re, mi, fa, sol, la, ti. The do is the octave of 1. Octave do, lower do. Okay? The same din po sa mga chords. A, B, C, D, E, F, G, and A again. Octave na naman ng A. Okay? Laging 7 lamang po yan. Kahit po sa inyong sa nakikita natin na rainbow. The rainbow din po ay consist lamang po ng 7 color. Okay, yan po ang the greatest na paglikha ng mundo. Yan po ang clue na iniwan ng ating Diyos Ama. Yung mga kapwa lamang po natin na may mga gustong mamuno sa atin hanggang sa pilit nila itong binura. Okay? Para hindi tayo mamulat sa katotohanan. Ngayon, napapansin nyo po kung bakit yan 7? Ito po ay kumakatawan as days sa araw, sa bawat araw ng inyong kapanganakan. At ito po yan. Kung ilalagay natin kahit anong buwan, basta pinanganak ka ilagay natin ang birth date mo ay 15. Kahit anong buwan, basta 15. Sa araw ng 12, 13, 14, kaya ang sabi ko sa menorah, ikaw yung nasa gitna. 15, 16, 17, 18, dito po nagaganap yung pagbuo ng banal na langis. Nabubuo po yan sa inyong solar plexus.
Itatalakayin po natin yan sa mga susunod pang mga videos. Dito sa panahon na ito at sa oras at sa araw na ito, dito po nabubuo yung the holy oil. Okay? Kung ipinanganak ka naman ng 12, dapat doon sa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hanggang 15, doon naman po nagaganap kung ipinanganak ka naman sa araw ng 12. Ngayon, yung kalendaryo po natin kasi ngayon na lang yan, sa mga century ago pa nagawa na yan, pero sa mga sinaunang tao pa noon, way back mga nauna pa kila Nimrod, okay, ginagawa nila, nagsisimula sila ng pagbilang na araw mula doon sa pag-akyat ng araw sa hemisphere, which is December 25. Binibilang nila yon, kung ilang araw yon, kung may pinanganak man, alam na nila kung pang ilang araw ipinanganak yung bata na iyon. Yun yung palatandaan nila. Sa ngayon, sa atin, madali na kasi meron tayong kalendaryo. Kaya alam na po natin. Okay po? Ngayon, our aim is to preserve the oil at all cost. At all cost po, subukan nyo pong i-preserve yan. Okay? At pasasalamatan nyo po ang Diyos Ama. Why? Kasi gagamutin po niyan yung inyong sarili. Hahaba po ang inyong vitality. Dahil ang normal na pag-alis sa mundo natin ay hindi yung nakaratay ka sa hospital, nagbabayad ka ng bills, at meron kang sakit. Okay? The normal na paglisan sa mundong ito ay yung para ka lang pagod na natutulog. Yun po ang normal. Okay po? Ngayon, sa mga, kaya nakalagay dito, refrain from ejaculation. Okay? Anong ibig sabihin yan? Iwasan nyo po ito. Napapansin nyo po. Dahil alam na nila na kakalat ito itong mga karunungan ito, alam nila nalalabas ito someday. So inuunahan na nila. Napansin nyo po ba sa panahon ngayon, napakadali maka-access na mga pornographic material? Napansin nyo po ba yan? Napakadali. Okay? Wala man lang restriction. Diretso lang. Boom. Okay? Ginagawa nila yan para hindi po kayo mamulat. Okay? Dapat refrain from ejaculation and avoid sexual intercourse doon sa naitakdang 7 araw. Sa 7 araw po. Pero sa mga may partner dyan, sa mga may asawa dyan, pwede po nyo pong magkaroon po kayo. Kung gusto nyo pong is-preserve yung oil, i-avoid nyo po yung nasabi kong 7 araw ito. Avoid on this date. Kasi dito po nabubuo at nagiging mature yung langis. So i-avoid nyo po iyan, yung paggagawa ng sexual intercourse. Okay? Dahil po ang aim po natin is to preserve the oil at all costs. After po ng 7 days, pwede po. Pwede na po kayong makipagtalik sa inyong mga partner. But this period of time and day, avoid po natin yan. Kung nais po nating i-preserve yung oil. Ngayon, kung ikaw ay single o di kaya seryoso ka sa mga binabahagi kong ito at gusto mong makita o ma-unite sa ating Diyos Ama, kung maaari ay iwasan magdiskarga ng inyong, alam nyo na, sperm sa buong buwan. Okay, hindi lamang po sa 7 period of time, dapat buong buwan. Iwasan nyo po yan. Kung maaari. Gawin ito sa buwan ng Marso, first month of the year,
hanggang umabot ka sa buwan ng Disyembre 25. Okay? Dapat nyo pong paabutin yan. Pero ito po ay dadaan po kayo sa pagsubok. Susubukan ka dito ng Panginoon. Okay? Hanggang sa dumating yung December 25th. Ganito yan. Kung ikaw ay seryoso at hindi mo ginagawa yung mga lastful, hindi ka naging lastful at pinreserve mo yung oil, umabot ka na ng hanggang August, dito sa September and October, dito po yung pinaka-peak o pinakamataas, yung panahon na mataas ang pagnanasa o yung last. Okay? So dapat nyo pong i-conquer ito. Lampasan nyo po, pagsubok po iyan. Dahil dito po magaganap yung napapansin nyo po kung may naririnig kayo sa mga iba na nagkikwento na may mga wet dreams, may mga ganon. Itatalakayin po natin yan bakit may ganon. Dito po, may experience ninyo, may lumalabas na exist dyan sa inyong lower parts o sa inyong maselang bahagi ng inyong katawan. Paggising ninyo, minsan paggising ninyo, ipapaliwanag ko po yan, bakit ganyan, why na ganon ang nangyayari. Okay? Ngayon, pag nalampasan mo yan, dito sa November na ito, dito po nagkakaroon kayo ng enlightenment. Napapansin nyo po yan sa inyong mata na parang maliwanag ang mundo. Okay? At yung December, aantayin nyo po ito dahil dito po iaakyat yung langis. Ngayon, mayroong pumapatak na oil mula sa inyong utak sa araw ng inyong kapanganakan sa bawat buwan. Gaya ng sinabi ko, kung pinanganak ka ng 15, every 15 of the month, meron po iyang pumapatak na oil. Ang habol nyo po doon ay ma-preserve po iyon, maipon po iyon dahil sa itinakdang araw na December 25th. Okay po? Yan ang sabi, kailangang ipunin ang iyon upang sa pagdating ng Desembre, ito ay sisipsipin ng inyong utak pabalik sa itaas para sa panibagong dugo. Okay, sinabi ko na panibagong dugo na dadaloy sa inyong katawan na siyang magtatanggal ng toxin sa inyong dugo. Yan po ang tunay na mensahe ni Jesus o Yahushua. Ginagawa po niya yan para po kayo ay mamulat. Wake up, gumising na po kayo. Nasa inyo na po kung tatanggapin nyo ito o tatahakin ninyo ang landas papunta sa ating Diyos Ama. Ito po yung tinatawag na, kung ilalagay natin, ito yung ating brain. Meron po yung side na to produce and to consume. Ngayon, paano ko consume yung katawan mo para mag-rejuvenate kung wala namang bumabalik? Okay? Napapansin nyo po dito, meron itong gripo. Alam nyo naman po ang ibig sabihin yan. Kapag dinischarge nyo po yan, hindi yan aakyat. So, kailangan nyo po yan magtimpi. Okay? After nyo pong magampanan yung unang pag-akyat ng oil, which is sa December 25, sa sunod na next year, after ng rejuvenation, pwede na po ninyong gawin yun kung gusto nyo pong may partner po kayo, hindi naman po, kung naman po kayo pinipigilan, pwede na po yun makipagtalik, but preserve the oil pa rin po. Dapat po sa given 7-day period ay avoid na po natin yung lustful o yung pag-sexual intercourse. Okay? So wag po natin i-discharge yung oil. Ang habol po natin ay maibalik yun sa ating midbrain. Ngayon, sa December 21, ito po yung the day of crucifixion. Hindi po yung sa may March. Okay? Baliktad po eh. Ang March po, ang day of birth
yung pag day of birth, month of birth, o kung saan pinapanganak yung Kristus sa inyo. Okay? Yung December 22, 23, and 24, ito po yung araw na patay ang naipong sperm. Yung inipon nyo po sa inyong sperm bank. Dito po, sa araw na ito po ay parang hindi po sila active. Mamamatay po yan sila at ngayon, sa December 25 po, meron po iyang sekretong frequency para maiakyat yung oil papasok sa inyong utak, pabalik doon sa inyong midbrain. At tatalakayin po natin yan sa mga susunod pang mga video. Ito po ang dahilan kung bakit nila pilit binura ang ating baybayin. Dahil alam nila na kapag nalaman nyo ito, wala po ito sa ibang lingwahe. Na kaya napakaswerte ako, nagpapasalamat po ako na ako ay isang Pilipino o Maharlikanon. Dahil kasakop po ang aking lingwahe nito. Balik tanaw po tayo sa baybayin na andito po ang secret frequency at ituturo ko po yan sa inyo. Okay, umantabay lamang po kayo at sabay-sabay tayong gumising. Kumbaga, kung pwede lang sabihin ni Jesus, "Hey, wake up. I am you." Okay po? So hanggang sa muli, ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery at kita-kits po tayo sa mga susunod pang mga videos. Maraming salamat po.